I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. At mga kapuso, nakahinga na po ang Metro Manila matapos sa bahagyang bumuti ang panahon sa magdamag. Alamin natin kung magtutuloy-tuloy na ba ang magandang panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Rhea, magandang balita ang hatid natin ngayong umaga. Magtutuloy-tuloy na nga ang pagbuti ng panahon dito sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan. Pero asahan pa rin po natin ang mahihinang pag-ulan, lalong-lalo na po pagdating ng hapon o gabi. Makikita po niyo dito sa satellite image ng Weather Central na maliit na lamang pong bahagi ang kakaulapan na tumataklob dito sa bahagi ito ng Northern at Central Luzon. Humina na po kasi ang hanging habagat dahil humina na rin ang bagyong Haikui na malayo na at naglandfall na sa China. At yung pong paghina niyan ay asahan na rin natin yung paghina ng hatak nito sa hanging habagat. Kaya kung titingnan natin itong ating rainfall forecast, ay halos puro kulay green na po yung nakikita natin, lalong-lalo na dito sa Northern at Central Luzon. Ibig sabihin yan, may hihinang pag-ulan na lamang ang maaasahan dito sa Southern Luzon. Pero meron pa rin pong posibilidad ng mga katamtaman hanggang malakas na ulan, lalong-lalo na dito sa may Northern Luzon. At sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila, magiging maaliwalas po ang panahon sa umaga na may paminsan-minsang pag-ambon pero pagsapit ng hapon o gabi ay tataas po yung posibilidad ng pag-ulan. Kaya inaabisuhan natin ng ating mga kapuso, lalo na po yung mga binaha na patuloy pa rin maging handa. At sa mga napos po naman yung mga lakad at gimmick dahil sa mahabang sama ng panahon na ating naranasan nitong mga nagdaang araw, pwede na po ninyong ituloy yung inyong pamamasyal ngayong weekend pero magdala pa rin po ng panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin po ng mga pag-ambon. Pero sa Monday po, medyo magiging makulimlim yung ating panahon. At dahil na rin sa pagbuti ng panahon, ang Lamesa Dam naman po dito sa Quezon City, hindi na po umaapaw at tuloy-tuloy na yung pagbaba ng level ng tubig. Kanina pong ikaapat ng umaga, 80.05 ang taas ng tubig, mababa na po doon sa overflow level na 80.15. Pero ang Angat Dam dito po sa Bulacan, patuloy pa rin po ang pag-apaw. 212.78 meters po ang level ng tubig, mas mataas sa 210 na spilling level. At dito naman sa Ipo Dam, at yan po ay sa Bulacan pa din, 100.63 meters ang level as of 4 o'clock. Mas mababa na lamang po ng bahagya doon sa 100.8 na spilling level. At dito naman sa iba pang dam, lalo na po dito sa may Ambuklaw Dam sa Benguet, ay mababa pa rin po yung level ng tubig. At gayon din po dito sa Binga Dam, o unahin natin itong Ambuklaw Dam, as of 4 o'clock, 751.5 meters. Mas mababa po doon sa spilling level. At dito naman sa katabing Binga Dam, 573.62 meters. Mas mababa po doon sa spilling level na 575. At dito naman sa San Roque Dam, dyan po sa Pangasinan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig sa dalawang gate nito. 280.57 meters, mas mataas po kaysa doon sa spilling level na 280 meters. At habang binabantayan po natin yan, paalala po doon sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po dito sa may Magat Dam dyan sa Isabela, 191.65 po yung level ng tubig. Mas mataas pa rin po doon sa spilling level na 190 meters. Kaya po paalala doon sa ating mga kababayang malapit po doon sa mga dam, patuloy po kayong maging maingat. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.